Gusto mo bang malaman kung paano mo mapanatili ang iyong mga followers na sumubaybay sa iyong mga post? Ito ay ayon sa aking personal na mga karanasan. Una, learn to appreciate your followers now and then. Paano? Mag-post ka ng appreciation post ng mga top 10, top 5, top 3, or as many as you can, top 20 or top 50 na top engagers na makikita mo rin ito sa iyong dashboard bawat linggo. Appreciation, weekly appreciation of the top engagers. Ganon din ang mga top fans mo. Iba yung engager, iba naman yung mga top notcher na fans mo. Dahil ang engager, yung palaging nag-engage lalo na sa iyong mga recent posts. Ang top fans mo sa weekly ay kasali na yung mga iba mong mga post mula pa noon hanggang ngayon. Sila ay sumusunod sa iyong mga post. Kaya yan ang gagawin mo. Isali mo na rin, nagawa ka ng post na maging ito ay in the form of text post, picture post, stories post, o maging reels na nami-mention mo talaga ng buong buo ang kanilang pangalan, hindi lang palayaw. Mentioning their names really would boost them for more engagement with your all types of posting. At ganun din ang mga nag-send ng stars sa iyo. Pwedeng recognize mo weekly top star senders, top 10, top 5 pa rin, or kung may marami, so lahat na yun, i-rank mo sila with according to that list. Kung minsan may suggestion sa Facebook na mga points, ilagay mo doon ng mga points na na-earn nila in your posting. Ngunit maging maingat lang, huwag na huwag mong sundin ang mga template o disenyo na suggested ni Meta tuwing magkaroon tayo ng appreciation post. Appreciate your followers. So may binigay siya na design or template. Huwag mong gamitin yan. Make your own version. Make your own design to appreciate your followers o lahat ng mga star senders, mga fans mo na palaging nasa engagement list. Okay. Pangalawa, kailangan na mayroon kang posting consistently, regularly, of high quality, exciting, engaging, organic content. Na sila ang mga followers mo ay would be excited if you are posting something new and exciting every day. Mahikaya talaga sila na hanapin ka yung mga post. Yun, consistently, regularly. Hindi kung kailan mo lang gusto mag-post. Pangatlo, appreciate or send them stars. Magpadala ka ng stars sa mga deserving na mga followers. Hindi naman yung basta-basta mo lang i-send ang stars. Dapat na recognize mo sila, you're interested, you are thrilled, you are excited of their content. So it's one way na magkaroon ka ng pasalamat ay magpadala ka rin ng stars sa mga paborito mo na mga digital creator or content creators. Yun lang muna ang tatlo na ma-share ko ayon na rin sa aking karanasan. To make a recapitulation, to have our management of followers, we need the 3 pointers. 1, learn to appreciate our followers. Pangalawa ay kailangan natin na sila ay talagang
mabigyan din natin sila ng stars. Ayon na rin sa kanilang mga posting, we will appreciate our followers. Yung isa naman ay dapat tayo ay magkaroon ng tawag dito, yung recap ko kanina na we must learn to have our followers na talagang kailangan natin silang bigyan ng pagkataon din na sila ay ma-mention natin ang kanilang mga pangalan ng mga followers. At yung isa pa ay post consistently. Always post regularly your content na exciting, engaging, authentic, makatotohanan, walang dinagdag, walang binawas, at original. Kung may natutunan, please like, comment, share, pwede rin subscription, or you may send me also stars kung you recognize my content. I am your teacher vlogger, retired master teacher, Teacher Bing, Erlinda Bing Basilio Rendon. Mabuhay, magandang buhay, mabuting tao, magandang buhay. Long live, good person, good life, good life, good person. Thank you for watching my long form video. Signing off. Until my next vlog. Mabuhay!